pambihirang balita mula sa Netherlands, isang Paralympic o atletang may kapansanan ng muling nakalakad matapos maaksidente. Noong siya po'y dalagita pa ay naparalisa ang mga hita na ngayon 26 na taong gulang na si Monique van der Vorst. Naging atleta siya tinanghal pang pinakamagaling na hand cycle athlete sa Ironman Triathlon noong isang taon. Pero habang nag-iensayo isang araw ay nabangga siya ng isang siklista. Namulikat ang kanyang dalawang hita at kalaunay nagkaroon na ng pakiramdam ang kanyang kaliwang paa. Ngayon muli po siya nag-aaral makalakad at pangarap niya ngayon makatakbo sa marathon. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Kakaibang Christmas treat ang ating ibinigay sa mga batang nakilala natin ngayong taon at maging nung nakalipas pang panahon. Sa tulong po ng Ever Gotesco Mall sa Tanggotong Foundation at ng JJ Summit Holdings Incorporated, ipinasyal at pinasaya natin sila. Tara, makiparty tayo sa mga chikiting na alaga ng GMA Kapuso Foundation. Sakay ng bus na ito ang iba't ibang bata na gumaling at nagpapagaling sa iba't ibang uri ng karamdaman. Tila isang malaking reunion kung titignan ang pila nila. Sila ang mga batang minsan nang kumurot sa ating mga puso. Present ang Alburo Brothers. Suot ang kanilang mga salamin. Malikot na rin ang Arcilla Twins na hindi na baliko ang mga paa. Bibo pa rin si Justin at nagpaunlak pa ng matinis na awit. Ang mga nagpapagaling, iisa pa rin ang wish. Gumaling na po ako. Tuwang-tuwa rin pati mga magulang. Masaya-masaya siya. Ayaw nga po talaga magpababa. Sabi ko, ikot tayo sa marami pa. Mapindot daw siya muna bago magbaba. Isang kakaibang field trip ang pinuntahan ng mga taga-Pililya sa Rizal. First time nilang naranasan sumakay sa escalator. Pati na rin sa mga rides ng Tom's World. Pero higit silang naaliw sa mini playground dito. Masayang-masaya ang mga bata. Isa natutuwa kami na pagdating ng Pasko, meron silang magandang experience. Ang mga graduate ng ating feeding program na-enjoy din ang mga palaro. At siyempre, hindi sila uuwi nang walang regalong pamasko. The idea is the different companies of the Gokongwei Group come together. They put together this early Christmas treat to provide some Yuletide fun to these children. Muli rin naming nilibang ang mga batang nagpapagaling sa cancer. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maraming salamat po sa mga naghatid sa mga batang inyong napanood sa kanilang kakaibang Christmas party. Ganon din sa Ever Gotesco Malls, sa Gotong Foundation at JJ Summit Holdings Incorporated sa pag-sponsor ng taunang pa-Christmas party na ito. Samantala sa mga nais tumulong sa mga nangangailangan nating kababayan, maaari po kayo magdeposito ng inyong donation sa aming mga bank account o kaya ay mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Food poisoning ang ikinamatay ng isang batang 10 taong gulang na taga Marikina na namatay noong Lunes. Base po yan sa pagsusuri ng Department of Health. Ayon kay Dr. Eric Tayag, isinasantabi nila ang anggulong nalason sa Piccolo ang 10 taong gulang na si Justin Mijares. Bago namatay ay nagsuka si Justin matapos kumain ng fishball at kikiam. Pero bago raw kumain ay nagpaputok muna ng Piccolo si Justin. Isa ang Piccolo sa mga ipinagbabawal na paputok ng DOH. Kaya mahigpit pong paalala ng DOH, maghugas ng kamay matapos humawak ng anumang paputok o pailaw, gayon din bago kumain. Tiyakin din daw na malinis ang paghahanda sa pagkain. Para sa mga batang ulila sa Marikina, Boys Town, wala man silang pamilyang makakapiling sa araw ng Pasko, dama pa rin nila ang pagmamahal mula sa kanilang nanay-nanayan. Alamin kung paano sila pinasaya ng mga GMA reporters na sina Mark Zambrano, Chino Trinidad, James Velasquez at si Sirian Aguho. Ang panahon ng Kapaskuhan ay panahon para sa buong pamilya. Kaliwat kanan salo-salo, pasyalan at walang humpay na regalo ang inaabangan sa panahong ito. Pero para sa mga batang ito sa Marikina, Boys Town,
Walang pamilya kasama sa pagsalubong sa Pasko. Kaya minabuti ng GMA News na kahit sa munting paraan ay iparamdam sa kanila ang tunay na diwa ng Pasko. Game! Nakabanding ng buong team ang mga bata sa isang basketball tournament kung saan nagpakitang gilas ang mga ito. 6-0. Pero habang nagkakasiyaan sa court, tila may nagmamasid sa gilid. Bawat galaw ng mga bata, binabantayan. Siya si Nanay Pasita Riomalos, officer in charge ng Boys Town. 30 taon na siyang tumatayong nanay ng mga batang walang pamilya. Gusto ko talagang maging nurse. Yung course ko talaga, BS Nursing. Kaso lang, siguro talagang will din ito ng Panginoon dahil nag-enroll ako sa school na pinasukan ko. Ang nursing, imbis na nursing department ang punta, nakita ko yung karatula ng social work department. Parang itinulak ako doon. Kasama ng GMA News si Nanay Pasita sa isang munting salo-salo kasama ang kanyang itinuturing na mga anak. Kung sa asikaso lang ang pag-uusapan, natural na natural ito kay Nanay Pasita. Kaya laking gulat ni Nanay nang isa-isang nagsalita ang mga bata tungkol sa kanilang pagmamahal sa kanilang Nanay Pasita. Gusto ko po magpasalamat sa inyo dahil sa pagpaparamdam nyo ng pagmamahal, pag-aaruga at pagbibigay nyo ng panahon para sa amin. Ma'am, maraming salamat po kahit na wala kaming magulang dito. Kayo po ang tumutulong sa amin at sumusuporta. Lumaki po ako ng maayos dahil po sa pangangalaga ni Ma'am Pasita at sa mga kasama po ng mga host parent po. Sana po ma'am, huwag kayong magsawa na suportahan kami sa lahat ng activity na aming gagawin. At ma'am, binabati ko po kayo ng Merry Christmas po and Happy New Year po. Maraming salamat po. Di napigilan ni Nanay Pasita ang maluha sa narinig. Ngayon lang nangyari na nagkaroon talaga ng yung sa pamamagitan ninyo, yun ang narinig namin at naramdaman namin na talagang sa pamamagitan direct sa kanila na nakakatulong pala kami at naramdaman nila ang aming pagmamahal. Nakumpleto ang araw ni Nanay nang handugan siya ng GMA News ng isang cake na simbolo ng kanyang pagiging ilaw sa buhay ng mga bata. Pati ang mga bata, pinagpiestahan ng mga bagong sports attire na handog ng GMA News. Bago magtapos ang araw, isang panawagan ang binigay ni Nanay Pasita, hindi para sa sarili, kundi para sa mga bata. Ako'y nananawagan din sa may mga gandang kalooban, lalong-lalo na yung mga mayroon dyan na sana naman ay mag-share naman sana kayo ng inyong blessings para sa aming mga kabataan dito, lalong-lalo na finance din kami ng siyudad ng Maynila pero kailangan din namin ang inyong karagdagang tulong, lalong-lalo na sa pag-aaral nila at halos silang lahat ay nag-aaral dito. Sa ngalan ni Chino Trinidad, James Velasquez at Celia Naguho, Mark Zambrano nakatutok, 24 Oras.